Si Manny Pacquiao po nanalo. Wow, that's incredible. It was a close fight, but it could have gone either way. I thought Manny. Lahat ng tao gusto nila mag-boxing. Gusto rin nila maabot kung ano meron si Pacquiao. At dahil patuloy na nananalo si Pacquiao, nakalimutan ng mga tao isang importanteng bagay na mahirap ang pagbo-boxing. At higit sa lahat, isang boksingero lang si Pacquiao. Nalimutan na ba natin na may libo-libo pa tayong boksingero? Nakalimutan na ng mga tao ang realidad ng boxing dito sa ating bansa. Boxing. Ano nga ba ang boxing? Gaano nga ba kahirap ang sports na ito? Ating pakinggan ang mga saloobin ng mga boksingerong pinagdadaanan ng mga bagay na ito. Nung araw, wala pag gaanong gloves nun eh. Kapag ensayo ko, gamit ko lang yung bandage. Yung binda, yung sako ng harina. Yun ang ginagawa ng binda. Mga ilang buwan lang, sira-sira na yung mga kamay ko, may sugat. Reduce, wala na akong pera, naubos na ang pera ko sa sarili kong pera, panggastos ko sa mga ano. Kasi reduce ako kalansa diba. Isang araw, kumukuha ako ng 12 pounds, reduce. Tapos, pagtimbangan, hindi sana ako lalaban. Naisip ko rin nga, wala akong panggasto. Pagbuboxing, napakahirap na sport yung pagbuboxing. Simula nang pinasok ko, grabe ang hirap ng pagod. Minsan gutom. Tapos malaban ako ng, kahit di ko katimbang, labanan ko na. Dahil kailangan niya ng pera. Sa pilitan, kaya karamihan talo. Boxing? Ito nga, ito para sports, boxing. Pero pwede mo rin gawin ano to, pwede mo rin maging hanap buhay ng boxing. Kailangan dyan, nakafocus ka talaga doon sa career na yun. Hindi pwede na yun ang priority mo pag ikaw magpo-boxing. Whether amateur or professional, nakafocus ka doon. Ngayon, ang importante din dyan yung training. Gusto mo yung sport na yun. Dahil ang training niyan mabigat. You have to run in the morning, kailangan mag-ensayo pa sa hapon, at kinakailangan, hindi ka pwede yung ikain mo barkada, walang oras ng pagpahinga, tulog, inom dito, inom doon, all those things. Hindi pwede. Kaya kumbaga sa kwan, para ka nagpapari siguro noon, nagsiseminarista. Sa bawat trabaho, may kasama paghihirap. At sa bawat paghihirap, may kasamang sama ng loob. Sama ng loob sa pagboboxing. Sama ng loob sa mga taong nalimutan na ang kanilang mga tungkulin. Lalong-lalo na ang kanilang mga manager. Sabi nga nila,
pag nagsimula ka na mag-boxing, magiging parte na rin ito ng buhay mo. Kaya sila, nagpapatuloy pa rin nila ang pagboboxing. Hindi sila sumuko. Siyempre, kami mga boxer, kailangan din namin ng mga gamit sa pagpapractice na medyo maayos. Kasi mga gamit namin medyo panay. Medyo pasira na mga sapatos. Kasi pag di rin matindi mga gamit namin, mahirapan din kami mag-practice. Hindi naman namin hinihingi ito eh. Dahil ito ang bibigay sa amin ng panalo. Kaya namin hinihingi ito kasi ito ang kailangan namin para manalo. Maayos na gloves, sapatos, shorts, jogging pants, tamang pagkain, vitamins. Yun ang kailangan ng mga boksingero. At pag nakapag-practice kami ng maayos, doon lalakas ang loob namin para manalo. Kaso lang, sa premyo kami nagkatalo. Wala, yung premyo na yun. Binunot niya yung kontrata eh, tinakbo niya sa loob. Nung paglabas, binago na pala yung kontrata. Palagay doon 5,000. Eh hati kami. Nag-2,500 kami. Pala, premyo ko 20,000. Tao ng tao, nakita ko ng tao yung manager ko pag sa akin. Sinampal ako dito. Tao yung pagsampal sa akin, tulo-luho ako eh. Mahirap pag hindi ka makano ng manager nga suportado ka. Suportado sa pangailangan mo, lalo na pagdating sa timbangan. Pagdating sa laban dahil preparado ko lagi. Siya, yung manager ko hindi, iba. Parang makasarili. Magandang record mo, pangandang record mo dahil sa kanya. Parang pera sa pera ito sa kanya. Once nga mangalangan ka, bigyan ka nga, pagalitan ka naman. Di, nakakawalang sa mood sa training. Yan, mawala kang gana.